7:00 na magising si Camila. Bigla siya napabangon at nagmamadaling bumaba ng kama. Ngunit bigla siya nahulog sa sahig. Padapa siyang bumagsak sa malamig na simento. Napahiyaw siya na makaramdam ng sakit. Pinilit niyang bumangon pero nahihirapan siya. Biglang bumukas ang pintuan sa kwarto niya. Sumungaw doon si Miguel. "Hey, Miss Beautiful, ano nangyari sa'yo?" Nagmamadaling nilapitan siya ni Miguel. Tinulungan siya nitong makabangon at ibinaba sa kama. "Nahulog ka ba? Anong masakit sa'yo ha?" May pag-alalang tanong ni Miguel nang umupo ito sa tabi niya. Hinawi pa nito ang ilang hibla ng buhok niyang tumatabing sa kanyang mukha. "Ewan ko ba? Basta noong bumangon ako, bigla na lang akong bumagsak." Sagot naman ni Camila habang sinisipat ang kanyang siko kung nagkagalo siya. Napansin naman iyon ni Miguel kaya sinipat nito ang buong katawan niya. "Wala ka namang gasgas o galos, pero may masakit pa ba sa'yo?" Napangiwi naman si Camila. Itinuro niya ang nasa pagitan ng kanyang mga hita. "Ito ang pinakamasakit. Hindi naman gaanong masakit yung pagkakabagsak ko." Napakamot naman ang kanyang ulo si Miguel. "Nasobrahan natin kagabi, Miss Beautiful. Sabi mo kasi bilisan ko. Tapos humirit ka pa ng isa pa. Kaya nakadalawang rounds tayo bago matulog." Pinalakihan naman ito ng mga mata ni Camila. "So sinasabi mo bang kasalanan ko ang lahat?" "Wala akong sinasabi ganun, Miss Beautiful. Ako ang may kasalanan kasi ako ang pasimuno rito. Pinagod nga yata kita kasi nakatulog ka kaagad pagkatapos ng ikalawang rounds natin. Ako na nga nagbihis sa'yo kasi baka mapansin ni Marcos. Napunit ko yung isang pantulog mo kasama ang underwear mo kaya kumuha ako ng bago sa cabinet." Napatingin naman si Camila sa suot niya. Nakapadyama na siya ngayon. Nakapanty siya ngunit wala siyang suot na bra. Hindi siguro alam ni Miguel kung paano iyon isuot sa katawan niya. Kaya hindi na nito pinasuot iyon sa kanya. Nasaan na nga pala si Marcos? Kaalis lang nila ni Nanay Cora. Pumasok sila sa school. Bakit ikaw nandito ka pa? Akala ko ba may dala kang chopper kagabi nang dumating ka?" Napakamot naman ang batok nito si Miguel. "Inihatid lang ako ni Riser. Umalis din siya kasi kailangan niyang pumunta sa Cebu at gagamitin niya yung chopper." "Ah, okay. Akala ko naman may chopper ka na naghihintay sa iyo ngayon." Umiling-iling naman si Miguel. Napatingin naman si Camila sa suot na damit ng asawa niya. "Hindi mo damit yung suot mo ah. Kanino yan?" Masikip kasi ang suot nitong puting t-shirt. Saka medyo maikli ito. Pati ang shorts na suot nito ay mailiit at maikli rin. Bumabakat na nga ang bukol ng asawa niya. "Sa anak daw ni Nanay Cora. Ito lang ang nagkasya sa akin ng mga damit nitong naitago ng yaya mo." Napatango naman si Camila. Di hamak na mas matangkad at malaking tao naman si Miguel kumpara kay Kuya Ariel niya. "Ang lapad kasi ng balikat mo. Tapos ang dami mo pang pandesal. Lumalabas din ang mga muscle mo dyan sa iyong braso. At sa mga hita mo. Ang liit lang ni Kuya Ariel kung ikukumpara sa'yo." "Wala akong magagawa, Miss Beautiful. Binayaan kasi ako ng ganitong katawan na kinababaliwan ng mga babae." Umismid naman si Camila. "Wow, ang hangin natin ah. Baka kailangan ko nang kumapit para hindi ako tangayin papalayo ng hangin." "Sobra ka naman. Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Malaking tao naman talaga ako at gwapo pa. Kaya ka nga na-inlove sa akin, hindi ba?" Inirapan naman ito ni Camila. "Oo na. Gwapo ka na po. Mas gwapo nga lang si Marcos sa'yo." Bahagyang tumawa naman si Miguel. "Dapat lang na mas gwapo ang anak natin dahil napakaganda rin ng mami niya. Gwapo at maganda kaya kapag pinagsama, mas gwapo at mas maganda ang magiging anak natin." Napangiti na lang si Camila. "Halika na, kain na tayo. Hindi pa ako kumakain kasi hinihintay kitang magising." Tumayo naman si Camila. Inilalayan naman siya ni Miguel na maglakad papalabas ng kwarto.
Dumiretso siya sa lababo at nag-toothbrush. Pinaupo siya ng asawa na matapos siya. Ito na rin mismo ang naglagay ng pagkain sa plato niya. "Kumakain ka ba ng ganyan?" Tanong naman ni Camila nang makita ang ulam nila. Piniritong galunggong at sunny side up. "Oo naman, dati akong sundalo, kaya sanay ako sa ganyan. O kahit ano pang klaseng pagkain kapag nasa operasyon kami." "Ah, ganoon ba? Kahit ano pala pwedeng mong kainin?" "Oo, basta makakain. Kahit nga ikaw kinakain ko, hindi ba?" Sa gulat naman ni Camila na ibuga niya ang laman ng kanyang bunganga. Nahulog ang mga iyon sa mesa. Ang iba ay tumama sa mismong dibdib naman ni Miguel. "Makalat kang kumain, Miss Beautiful. Kasalanan mo to. Kung ano-ano kasi yung sinasabi mo. Nakakainis ka talaga." Tumawa na lang si Miguel. Pagkatapos nilang kumain, ito na rin ang nagligpit at naghugas ng pinagkainan nila. "Nasaan yung damit mo kagabi? Ilabas mo para malabhan ko na. At nang may magamit ka mamaya, mukha kang binalot na suman dyan sa suot mo." Napapalatak na saad naman ni Camila. "Hindi na kailangan. Nilabhan ko na kanina pa nang pahiramin ako ni Nanay Cora ng bisan. Nasa sampayan sa labas at pinatutuyo ko pa." "Ikaw ang naglaba?" Hindi yata siya makapaniwalang maglalabas si Miguel dahil wala itong ginawa noon sa mansyon. Maraming maid na nagagawa ng mga trabaho at nag-aasikaso sa kanila. "Sino pa nga ba? Alangan namang ipalaba ko yun kay Nanay Cora. Nakakahiya naman. May washing machine naman kayo at iyon nga ang ginamit ko." "Akala ko naman nagkusot ka talaga." "Hindi na. Baka masira ko lang yung damit. Pang-opisina pa man din yun. Hindi naman pambahay." "Dito ka lang ha. Maliligo lang ako. Magbubukas ng shop para makausap ko naman si Nanette. May ibibilin din ako sa kanya. Uuwi rin ako kaagad." Naglalakad na si Camila pabalik ng kwarto para kumuha ng bihisan na magsalita naman si Miguel. "Pwede ba akong sumama? Nakakainip naman mag-isa rito." Hinarap naman ni Camila si Miguel. "Huwag na. Sandali lang ako. Babalik din ako kaagad. Isa pa'y wala kang maayos na damit. Paano maniniwala si Nanette na ikaw ang asawa ko?" Tanong niya na mapatingin sa suot naman ni Miguel. Parang lumalaki yung bukol sa harapan nito. "Ikinahihiya mo naman yata ako Hindi naman sa ganon. Pero tingnan mo nga yung suot mo. Para kang nagmo-model ng underwear sa sobrang sikip ng damit mo." Di ko naman ni Miguel ang sarili sa kaito na pakamot ng ulo. Hindi na hinintay ni Camila na magsalita pa si Miguel. Tumuloy na siya sa kwarto. Paglabas niya ay nasa sala na si Miguel at nanonood na ng TV. Mabilis na naman naligo si Camila. Pagkatapos magbihis ay bumalik siya sa kwarto at nag-ayos ng sarili. Nag-blower na rin siya ng buhok saka naglagay ng kaunting lipstick bago siya muling lumabas. "Aalis na ako." Paalam naman niya kay Miguel saka ito hinalikan sa pisngi. "Bumalik ka kaagad ha. Baka nakawin ako rito." Tumaas naman ang kilay ni Camila. "Anong nanakawin ka dyan? Pwede bang magnakaw ng tao?" "Pwede naman Kaya lang, hindi ako sasama sa magnanakaw. Kung sakali lang. Pero ikaw, pwede ka nilang nakawin sa akin. Hindi imposible yun. Sa ganda mong yan, kahit sino magkaka-interes sa'yo." Umikot naman ang mga mata ni Camila. "Loko ka talaga. Kanina lang sinabi mo na baka nakawin ka. Tapos ngayon, iba na ang lumalabas sa bibig mo. Sino namang mangangahas na nakawin ako sa iyo ha?" Pinatulan na ni Camila ang pagbibiro naman ni Miguel. "Marami dyan, sigurado ako. Pero hindi ako papayag. Papatay ako ng tao kapag may nagtangkang umagaw sa iyo. Kaya sige na, umalis ka na. Bibigyan kita ng 1 oras para makabalik dito. Kapag wala ka pa, susundan kita sa ayaw at sa gusto mo." Tumayo si Miguel at hinila na siya nito patungo sa pintuan. Dinampian pa siya nito ng halik sa mga labi. Napapailing na lang na lumabas naman si Camila at tinungo ang kanyang lumang kotse. Kumaway pa siya kay Miguel bago siya tuluyang lumabas ng bakuran. Pagdating niya sa shop ay kabubukas lang din ni Nanette. Ipapaliwanag niya agad dito ang kanyang balak. Umiiyak na niyakap naman siya ni Nanette nang marinig nito ang mga plano niya.
Marami pong salamat ate. Malaking tulong po sa akin itong bookshop. Hayaan po ninyo. Palalaguin ko ito. Bibigyan ko rin si Nanay Cora ng panggastos niya linggo-linggo. Ikaw na ang bahala, Nanette. Basta ingatan mo itong bookshop ha. At aalagaan mo ang ating mga customer. Gagawin ko po ang lahat ate. Hindi nagtagal nagpaalam na rin si Camila. Kinakabahan siya doon sa isang oras na taning naman ni Miguel sa kanya. 30 minutes na lang ang biyahe niya papunta sa bookshop at pabalik sa bahay nila. Kaya hindi siya pwedeng magtagal sa shop. 10 minutes bago ang ibinigay na taning ni Miguel nang makabalik naman siya sa bahay. Ang bilis mo ah. Bati ng asawa niya nang pagbuksan siya nito ng pintuan. Nag-aalala ko sa iyo eh. Baka tutuhanin mo yung sinabi mo. Gagawin ko talaga yun kapag hindi ka pa bumalik kaagad. Napaismin naman si Camila. Heto na nga oh, nandito na ako. Ibinuka naman ni Miguel ang mga kamay nito at akmang yayakapin siya nito. Ngunit bigla siyang umatras. Oops, teka lang. Baka kung saan na naman makarating yung yakap na yan. Samahan mo na lang kaya ako sa kwarto at magliligpit ng mga gamit namin ni Marcos. Tinalkuran na niya ito at dumiretso sa kwarto. Hindi ka pa ba nakakapag-impake, Miss Beautiful? Tanong naman ni Miguel nang abutan siya nito sa kwarto. Napapitlag naman si Camila. Nagulat siya na marinig ang boses ni Miguel sa mismong likuran niya. Paglingon niya ay halos dumikit na ang mga labi nito sa labi niya. Balak sana niyang umatras ngunit hindi na niya nagawa dahil hinapit na siya nito sa baywang. Isang mainit na halik ang pinagsaluhan nila. Pareho sila naghahabol ng hininga nang pakawalan nito ang mga labi niya. I miss you, Miss Beautiful. Natawa naman si Camila. Wala pang isang oras mula nang umalis ako. Namiss mo na ako kaagad? Oo naman, Miss Beautiful. Lagi kitang namimiss. Idinigit ni Miguel ang katawan nito sa kanya, saka ikiniskis ang gitnang bahagi nito sa mismong pagkababae niya. Miguel, ano ba yan? Naiiskandalo siya sa pinagagawa nito. Dahil ramdam niya ang pagtama na matigas nitong pagkalalaki sa mismong hiyas niya. Parang biglang namasa naman ang gitna niya. Napangisi naman ang asawa niya. Tayong dalawa lang ang tao rito. Mamayang alas 11 pa raw ang uwi ni na Marcos. Alas 9 pa lang, Miss Beautiful. May 2 oras pa tayo. Pinandilata naman ni Camila ang asawa niya. Ano ka ba? Magliligpit pa ako, no? Mamaya na, Miss Beautiful. May gagawin pa tayo. Pero Miguel, hindi na natapos ni Camila ang sasabihin dahil biglang ibinaba ni Miguel ang suot nitong shorts. Kumawala naman ang naghuhumindig nitong pagkalalaki. Tayong-tayo ito na para bang makikipag-flag ceremony. Natigalgal naman si Camila. Wala kang underwear? Walang kasya sa akin, Miss Beautiful. Nasira ko nga yung brief ng anak ni Nanay Cora. Pinilit ko kasing isuot, pero napunit lang. Sagot naman ni Miguel nang tuluyan na nitong hinubad ang suot na shorts. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong naman ni Camila nang makitang inalis na rin ni Miguel ang t-shirt na suot nito. Napalunok naman si Camila na mapatitig sa katawan ng asawa. Para itong nabuhay na estatwa na nililok ng isang magaling na eskultor. Perpekto ang lahat ng parte ng katawan nito. Pagdating ng tanghali, sinundo sila ng isang chopper na pagmamay-ari ng kaibigan ni Miguel na si Phoenix. Kakambal pala nito si JP. Kaya pinagkamalan ito ni Marcos kanina nang humarap ito sa kanila. Tulad ni Miguel, dati din itong miyembro ng sundalo, kaya ito mismo ang piloto. Ayaw mo na magpalipad ni Miguel dahil magpa-practice pa raw ito. Ilang taon na rin kasi nitong hindi ginagawa iyon. Kapag dumating na raw ang in-order nitong chopper, ipapasyal daw sila nito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Iyong bagahe nila ay kinuha naman ng driver ni Miguel. Kaya nauna silang dumating sa Manila. Lumapag sila sa Bautista Tower, kung saan naroroon ang helipad. Tapos dumiretso sila sa Cupcake and Tea, ang bake shop naman na pagmamay-ari ng asawa ng Phoenix na si Jenicel. Bukod sa cookies at cupcake at tinapay, mayroon din itong mga fruit juice, milk tea at kape na inihahain sa mga customer. Natakam naman agad si Marco sa iba't ibang cookies at cupcake na nakadisplay naman pagdating nila roon.
Gusto pa sana nitong uminom ng milk tea, ngunit ayaw pumayag naman ni Camila. Melon juice na lang ang in-order niya para sa kanilang mag-ina. Kape at resin bread naman ang kay Miguel. Pang-umaga naman yata yung in-order mo. Puna naman ni Camila sa kanyang asawa nang ilapag ng Crow naman ang pagkain nito. Kaping-kape na kasi ako, Miss Beautiful. Na-miss ko ang brewed coffee. Tumaas naman ang kilay ni Camila. Hindi mo gustong yung 3-in-1? Hindi naman sa ayaw. Mas gusto ko lang talaga. Hindi mo na ba maalala yung palagi kong iniinom noong nasa mansyon ka pa? Alanganing ngumiti naman si Camila dahil ang totoo pilit niyang kinakalimutan si Miguel magmula ng gabing umalis siya sa mansyon. Kaya lahat din ng mga habits at hilig nito ay hindi na niya halos maalala sa ngayon. It's okay, Miss Beautiful. Naiintindihan ko kung hindi mo na maalala. Ipapaalala ko na lang sa iyo ngayon magkasama na tayo. Pinasil pa ni Miguel ang palad niyang nakapatong sa mesa. Daddy, ano yung sinasabi mo kay Mami? Bakit hindi ko maintindihan? Bahagyang natawa naman si Camila sa tanong ni Marcos. Ginulo naman ni Miguel ang buhok ng anak. Wala iyon. Huwag mo nang isipin. Pinapangiti ko lang ang mami mo. Paliwanag naman ni Miguel. Hindi na rin nag-usisa pa si Marcos. Hey, Miss Beautiful. Panunuorin mo na lang bang kumain si Marcos? Wala ka bang balak tikman yung in-order mo? Sita naman ni Miguel sa kanya. Napatingin naman si Camila sa pagkain nasa harapan niya. Hindi mo pa ginagalaw yung pagkain mo. Ayaw mo ba? Mag-order ba ako ng iba? Agad na tinawag naman ni Miguel ang isang crew. Hindi na, okay na ito. Pinigilan niya ang asawa ngunit nakalapit na ang waiter sa mesa nila. Hindi na siya hinintay ni Miguel. Kinausap na nito ang lalaki. Bigyan mo nga kami ng bestseller ninyo. Utos naman ni Miguel. Bigyan mo kami ng tig-isang slice ng cake na sinasabi mo. Yes, sir. Napakamot naman ang kanyang ulo sa Camila. Ang dami mo namang in-order. Mukhang mahal pa ang mga yon. Baka hindi rin natin maubos. Reklamo naman niya. It's okay. Cake lang yun. May pambayad naman ako. Hindi na nagkomento pa si Camila. Nakalimutan niyang mayaman nga pala ang pamilya ng asawa niya. Baliwala lang pala rito ang gumastos, kahit na magkano. Ganoon din naman siya noong buhay pa ang mga magulang nila ni Stella. Magastos din siya katulad ng kapatid niya. Pero nung umalis siya sa mansyon ni na Miguel, natuto siya magtipid. Pinagkakasya niya ang kakarampot na perang hawak para sa pang-araw-araw na pangangailangan niya at ng kanyang anak. Ang hirap ng buhay nila mag-ina noong mga panahong iyon. Kung hindi sa tulong ni Nanay Cora at ng bookshop niya, baka kulang na lang ay mamalimos sila ni Marcos